Again, last game para dito sa ating dalawang teams at 3 points for the winner. At napaka-importante niyan sa bagong system din natin for playoffs bracketing. Mind you, nabigay ng Echo yung first loss ng AP Bren sa season na to. If I'm not mistaken, wala pa silang ni isang game loss. Yeah. Yung Echo meron na may isa Kaya number 1 yung AP Bren kasi in terms of the games na titignan mo, ilalagay mo sa number 1 yung wala pang talo talaga at kanina lang nangyari yun, yung first loss of the season ng side ng AP Bren. Kaya respetuhin nila ngayon yung Echo. Isa sa mga strength ng Echo is imposibleng isa lang yung initiator namin. Kailangan max 3. So, respeto sila. Purifies ngayon ang kinuha ni Super Marco at maging ni Few. Game number 3, AP Bren and Echo. Sino nga ba ang mananatiling undefeated series-wise dito sa ating star match of the night, Echo and AP Bren? Balik sa ating even emblem build. Look at this, early pokes as well, vision for Ogwen and JP. So pinag-usapan natin kanina yung gold lane Harith. Yung gold lane Harith up against this Roger. Goods yan, goods yan. Passive-passive lang yan Yung shield. Actually, silang dalawa ay parang kaya nilang maging defensive alone. So ano lang dito, parang yung magiging dito, crucial factor is yung level gap ng Valentina as compared to other players ng AP Bren kasi yun yung passive. Tsaka siya yung pinaka-pang-poke talaga ng Echo dito dun sa mga bigger objectives. Yun nga, then again, kailangan din natin i-take into consideration yung Netherrealm. Goods din though yung pag-rotate dito ni Ogwen sa bottom lane para level 2 agad si Marco kesa level 1 na makikipagsabayan sa isang Roger. Kasi kahit papano, may opportunity na si Marco mag-poke from afar with the Synchro Vision. Plus makakapag-chrono dash siya just in case. So very careful ang dalawang gold laner natin. Ito yung feeling ko yung difference maker din yung XP. Yung Tams versus the Yuzong matchup. Parehas silang masterful sa paggamit nito. Si Flap at saka si Sanford. It's a long way down the road on memory lane. Paano nga ba nagsasabi nga ni Kuya Imagine old school? Pero unang skirmish. Okay, may kita natin ginamit na dito na welcome. It's gonna be a Carl TC! Makaka-first blood dito si Carl TC naman. Ginamit na ang Netherrealm. Si Carl TC pipilitin din yata na nabigyan. Pero nga lang, players dito gusto kuhanin ni Flap TC. Pero sabi dito ni Saji, teka lang, meron din naman akong Netherrealm na pwedeng gamitin. Vexana nga pala ang hero na hawak ko. Habang si Sanford dumating na rin. Akala natin makakapag-Netherrealm na si Few doon, but I think kaka-4 lang noon, tapos naglalagay parang siya, kaya miss calculation doon sa Netherrealm. Kung umabot sana yun, buhay pa sana si Kyle TZ. So good usage ng Echo dito na inunahan nila kagad. Yun isa sa magandang traits ng Orke. Kapag commit. Commit, wala muna. No looking back. Ito ngayon naging daan nga ng Echo. Pero ngayon nila subukan kunin ng turtle na to. Will Kyle TZ contest? Hindi na muna. Kyle TZ secures the first objective. Great vision coming out from JP. Ang mission nila doon ay pigilan ang mga players ng AP Bren. So may kita natin ngayon na lumaki agad ng kalamangan. Malaki yung 1.3k para sa 3-minute game. Dahil tinan nyo naman yung level difference. Sanford is not level 5. Kamunti ka na. Dito si Flap TZ. So kailangan nila mag-disengage more on maingat play muna. And the Ogwen, parang binibigyan niya ng vision si Kyle TZ na, okay, it's safe to farm here. Kamuntikan si Flap TZ doon. Kung nabeso sana siya ni Carl doon, ay pwedeng yari siya kasi pwede siyang makombo. Cooldown pa yung vengeance niya that time So, may possibility talagang hindi rin siya mag-survive with that burst na meron ang Echo sana. Then again, it's still safe para sa side ng AP Bren, 1k pa lang. Nagamit nga doon ang Detona's welcome. With the pokes as well in the gold lane. Dahan-dahan din muna lang sinusubukan. Kumuha din muna ng mga items. No action just yet. Pero dito natin nakikita how the rotation would actually be a big factor talaga sa Echo. They need to spot out kanina kung saan nagagaling si Dati JP, saan nanggagaling yung kanilang mid lane. Kasi yung pinaka-factor dito kanina Sino yung mag-make ng play? Wala pang Detona's welcome si Carl TZ. Pokes mo nang gagamitin. 48 seconds for the next objective. Laking bagay kasi nung Grak dito din sa game na to. Yung passive nung Grak na kapag dumikit ka sa bato, yung immune ka sa mga pwedeng gawin. At yun lang yung ginagawa ni JP. Just provide vision. Provide vision para sa kanya mga kampe. At walang magagawa si Kyle dito kahit makipag-taunt siya dyan.
Ayun gagawin na ni Carl. Ayan na, Ngart. Ayun na, nakita na natin. Idinikit na sa pader. Sabi, face the wall. Bang. Tapos sakto naman dito, patay. Sa kamay ni Sanford. Pero dediretso yung mga players pa na Echo. Hindi pa daw sapat na nakuha nila si Kyle TC. Grabe. Dediretso yung pa nila. Mukhang kukuhanin na rin dito. Si View, pero nga lang, meron Hila. Shadow Stampede na hila sa ilalim ng Torre. Makabaliktad Oo. ba? Hindi! Kyle TC with another kill. 2 casualties para sa Echo. Daddy JP making all the vision work when di pa tatapos. Pero Owen nag-iisa laban sa dalawa. Ogwen Gutom na si Carlito. sinusubukin na apak-apakan lang. Sanford, Oh, sumuna oh. Ayan na final slash. Na- Sanford goes down. Si Ogwen na lang po naiiwan. Wow, what a microplay. Buhay pa rin. Magandang kill para kay Ogwen Dome at buhay na rin si Kyle TZ. Pwedeng i-go to ng AP Bren. Pwedeng lamang sila dito. Wala si Sanford. Okay, tingnan natin Walang yung ultimate si Kyle TC. natin nila mukhang mabaliktad pa nga yata dun sa objective. Oh. Pero Kyle TC this time around. At samahan pa na pagpasok doon. So kailangan umalis sa mga players dito ng mga Echo. Kaya naman, wild charge ginamit na ni JP. At maganda yung play ni Ogwen dun na. Parang Oo. have Abby play. Oo. Wala siyang buhay pero sabi niya, mamaya na ako uuwi. Wow, grabe. Wow. Wow, nagawa mo pa yun? Hebabi Oh, listener. grabe ka, ha? Alam ko na yung Spotify list mo. Oo, alam na namin Spotify list mo. Nasa top. At agree ako sa beautiful play na ginawa ni Owen doon kasi kahit paano na hindi nadagdagan yung casualty na napitas si Kyle TZ dahil libreng turtle sana yon para sa side ng Echo. Good outplay from Owen at mukhang narinig niya tayo. Kailangan ko na daw mag-shine. Labas ko na yung Arlot ko. Ito na speaking of Arlot na dito naman sa may mga Oh, bottom lane. ayun na. Para nag-serve ng Nabigyan. badminton shuttlecock. Oo, ayun na. Tapos dominance ice na siya dito. Parang pinadala, sinervice yung shuttlecock. Iba talaga maglaro ng badminton dito si Arlot no, sa kamay ni Ogwen. Ito Oo. yung factor ng isang position 5 ni Arlot. Ang daming plays na pwedeng mabago, ang daming mismo mga tactic na pwede ding manenegate. Sobrang masterful ng gamit ni Ogwen dito sa kanya. Kaya nga siya the master nitong Arlot. Remember, accidental pick Naku to. po. Ayun, ang galing magwalis. Oo, nakikita natin na may damage na rin si Super Marco by the way against this Barats. At talagang kalmado muna ulit ang mga players ngayon. So talagang nagja-juggle lang ang ating gold lead na pabarya-barya for both teams. Yep. 3-0 na si Ogwen Low and still, may kill threat kasi ang isang Arlot, ang isang Arlot room. Anyways, Okay, may Shadow Stampede doon. Sakto yung taunt against JP. Oh! Tapos yung wild charge medyo na-autoga pero makapag-flicker out pa rin. So ang daming mga nagamit doon na resources actually, lalong-lalo na sa ating mga post 5s for both Echo and AP Bren. Grabe yung pag-seal doon ng final slash, no? Kung anong pagkakataon na pwede makita si JP, walis ka agad dun sa gilid, eh. ang maganda sa ginagawa ng AP Bren, nilalaro din nila yung power spike nila. Alam nila na may dominance ice na. Tapos nag-antikiras pa si Kyle TZ. So yung damage output ng Echo dito ay medyo mawi-withstand na ng mga makukunan sa side ng AP Bren. Okay, si Okay. Sanji nakita yata doon pero napalalim yata ginamit agad ng Netherrealm. Habang si Sanford doon sa may ilalim, si Pew magiging target niya pero may counter na Netherrealm para dito kay Pew. Cardiz is gonna be down para diretso yung mga para kay JP. Napakasakit ng mga Synchro Vision at look at Ogwen. Dumedire-diretso lang at nahabulin pa nga yata ni si Benny Cutie pero dahil dyan, double kill na para dito kay Kyle TC at meron pang hinahabol dito si Super Marco dahil dyan AP Bren makakasecure ng pagong at pwede pang Torre doon sa may bandang gitna. Tatlong nawala, may Torres sa gitna at merong isa na namang turtle for Kyle TZ. Wow! Another objective at kills. Wow, AP Bren with the lead, Uy, na- 3.0. Nanakawan pa, Nanakawan pa nila. Isang purple at isang orange ang nanakawin ng AP Bren. Nako. At doon pa tataas ang kanilang kalamangan. One thing na specific na pwedeng mangyari sa laban na to is that lumaban ng Echo doon sa loob ng Zaman Force. At dahil doon, parang preview na pala to. MSC 2024. Grabe, no? Preview? Paki-screenshot. Kasi madaming, tama yung ano mo, pagkaka-deliver mo. Kasi tatlo yung question mark eh. Preview? Yan. Sino pagkagano kailangan? Pero wait lang, may slash. isa sa mga preview natin, isa na preview na natin na mayroong makakagat dito si Cardiz. It's gonna be a counterplay. Merong alam din paggamit na Netherrealm para kay Few. Si Flop DC nandito na rin. Hello, my friend. Kaya naman patay si Cardiz sa kami ng idol niya. Tapos si JP, isama mo na rin. Merong Petrify para kay Sanford na laban. Ang Sansan Duo. Isama mo pa dito si Benny Cutie with 3 hits. Pero si Sanji na iwan sa may bandang likod. Sanford is down as well. AP Bren out positioning Echo, hiniwalay sa lahat ng pwedeng ilagay sa mapa. Benny Q na lang ang naiwan. So, sobrang taasan ng sustain ng Echo dito. Hindi nila na kagad na mapapatay si Tams. Together, of course, with the Paramis plus yung Arlot. Ang ganda ng early game na meron si Owen. Meron na rin siyang Athena Shield. So, kahit pa paano, kaya niya ng
tangkihin yung mga binabato-batong shadow strikes na meron si Sanji. Good game para dito sa AP Bren. If you are Echo, kailangan think twice ka. Kasi in AP Bren, ilalaban nila yung kanilang Netherrealm lagi sa loob ng Zaman Force. At kapag nasa loob ng Zaman Force yung AP Bren, hindi mamumula basta-basta itong si Super Marco para mag-Berserker Barrage si Benny Cutie for the last hit. Oh, thank you for that. Dahil lahat magiging purely a great teamfight tulad nito. Kakasabi mo lang about the Synchro Fusion, even yung ultimate na isang Harith. Pwede silang bumabad, pwede silang mag-sustain. Extended teamfight, sino mo ito, Ate Chantel? Sakto pala. Maganda sa kanyang positioning ni nung Sansan. Kaso na-knock up ni, nakalwit ni Kyle TZ. Na-knock up dito si Sanford nung moment na yon. So very crucial talaga lahat ng mga skills na pwedeng gamitin na pang-counter. And speaking of pang-counter, kailangan ma-counter dito na Echo ang sisimula na Lord ng AP Bren. Sobrang basic nung plano. Parang kumbaga pag nag-dragon si Sanford, magtabi-tabi na. May Netherrealm, may Zaman Force, hindi yan lalapit dito. Pagka-land niyan, siya ang yari sa atin. Parang parada lang yan eh. So kailangan bigyan ng space muna kung saan nanggagaling yung dragon. Another, soft reset. Oh my God. Soft reset na! Narinig natin yung Conceal, narinig na natin, nakikita natin yung dragon ngayon. Si Cartesi ay mga kalahati yung buhay habang si Sanji hahabulin doon para umabot yung kanyang Netherrealm. Habang papasok yung mga players dito ng AP Bren, Sanji's gonna be down, naiwan! At si Cartesi patay na rin. Kaya dahil dyan, dalawang players ng Echo ang wala. Habang kailangan nang umuwi this time around ni Benny Cutie at sisimulan na ng AP Bren yung Lord. Parang beehive na talaga gumalaw yung AP Bren ngayon. Hindi na tayo makakita dito ng iwaiwalay puwersa para sa kanila unless mag-split ng nabahagya si Flap TZ. But they will utilize the Zaman Force Netherrealm combo every time. Pwede pala yun. At hindi na magagawa ngayon ng Echo yung ginagawa nila kanina na mayroong bumabackline sa Luyi. This time, yung lapag gaming ng Zaman Force, doon lang sila lumalaban. Kahit anong mangyari, lugi yung Echo doon. The Beehive, the Swarm, kailangan mo ingatan kung saan ka pwesto. Dalawang unang 2 takedowns right away from AP Bren. Hindi muna kumontes doon sa mismong objective. May Lord ngayon ng AP Bren na pwedeng mag-siege sa gitna and they have to make sure on how to defend this. Ang hirap nito kasi kahit isa kang Grok, like for example, hindi, kahit yung si Carl TZ, kahit meron siyang missiles, wala silang skill pang alis doon sa AP Bren sa loob ng Zaman Force na yun. Gwen, Madedefensahan pa rin dito na Echo yung Lord. And for AP Bren, continuous lang ang kanilang magiging pressure, ay ibibigay na pressure against Echo. So kailangan maging maingat din sila dito dahil pag may napalalim, parang nakahanda din si Carty sa Detona's welcome. Pero nakita natin guys, narinig natin yung Conceal pero naharangan lang din naman ang Padera. Habang nakaabang dito, ginamit na yung Zaman Force dahil Torre pa lang gusto ko hanin. Napakagandang final slash. Sama pa ng wild charge pero may sagot. Sabi nila may Netherrealm. Tapos nandito na nga. Kill spin na para kay Few. Dalawang patay para sa side na Echo. Pwede diretsuhin yung Torre dito sa may bandang ibaba. Dahil kumpleto pa ang players na AP Bren. Tatlo ang kailangan dumepensa para sa Echo ngayon. Meron pa minion wave sa may bandang gitna. Wala silang damage. Walang damage ang Echo dito. Tatlo lang na iwan. Endable to. Kaya bang depensa ng mga Orcas to? Parang hindi yata sapat pero si Kyle TC ginamit ng energy eruption at paalisin. Palalayuin pa nga si Sanji doon sa moment na yon. Si Benny Cutie na pipilitan dito dumepensa. Pero nakita natin Flap TC tumayo na yata. And for this one, hindi pa rin matatalo ang mga Hive, ang mga Beasts. AP Bren wins the series. The World Champions. Ang laban ng mga kampiyon na naig ang black and yellow sa laban. Napakagandang match, napakagandang series. Pero doon pa lang nila nakita kung paano hiwalayin mismo ang mga member ng Echo. Yung bread and butter nung nangyaring laban is to get the better, I think the better draft execution for the side of AP Bren. We talked about this, yung level 4 na meron, yung kapag nag-level 4 na, kaya pinapa-level 4 nila kagad si Mr. Super Marco kasi yun ang mangyayari, yung sama-sama puwersa at doon na nawalan ng lakas yung Echo. Nakikita natin kanina na it was Carl TZ initiating with those 2 to 3 pick-offs. Yung nakikita natin na with him, maganda yun ang kuha nilang pick-off. But then